Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Ano nga ba ang nangyari kay Jamie Malonzo? Bakit biglang bagsak ang laro? Ano nga ba ang nangyari? Bakit natalo ang Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts? Kagabi nga mga chong ay nakuha na ng Barangay Ginebra ang kanilang kauna-unahang pagkatalo ngayong All-Filipino Conference sa tambakang laro sa score na 73-91. Sa simula hanggang dulo ng laro ay kontrolado ng Meralco Bolts. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra? Unang-una sa dahilan ay ang kanilang napakadaming turnovers. First quarter pa lang ay sunod-sunod na yung turnovers na naitatala ng Barangay Ginebra. At sa laro nila kontra Meralco ay nakapagtala nga sila ng total of 19 turnovers. Napakataas nga niyan mga chong. At sa lahat ng turnovers ng Barangay Ginebra ay nagawang mai-convert ng Meralco into points. Kaya naman, hindi nga nila nagawang makaporma at tambakan ang laro simula first quarter hanggang matapos ang laro. Alam naman natin mga chong na prone talaga sa turnover yung ginagamit na mixed triangle offense ni Coach Tim Cone. Pero sobrang lala nga yung turnover ng Ginebra kagabi kontra Meralco Bolts to the point na nasira na yung kanilang kumpiyansa at kitang-kita sa kanilang body language na maaga silang sumurrender. Ang isa pa sa dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra ay hindi nga nila naipakita yung kanilang outside shooting. Sa nakalipas na dalawang panalo ng Barangay Ginebra kontra Raynor Shine at Phoenix Super LPG ay ang 3-point shooting nga yung pinaka naging weapon ng koponan ni Coach Tim Cone. Efficient nga yung kanilang outside shots, pero noong makatapat nila kagabi ang Meralco Bolts ay tila tinamaan ng tagtuyot ang Barangay Ginebra dahil meron lang silang 14% sa 3-point area. Dahil sa kanilang 21 attempts ay tatatlo lang ang kanilang naipasok. Napakababa nga niyan mga chong at ang resulta ay nasira yung kanilang game plan dahil yung naging focus nga ng kupunan ni Coach Tim Cone ay yung kanilang outside shooting. Pero natapat nga na off night yung kanyang mga players at ang resulta ay nangamote nga sila kontra Meralco Bolts noong hindi na nga nagpapapasok yung mga outside shots ng Barangay Ginebra players ay unti-unti ngang bumibigay yung kanilang kumpiyansa. Kahit sa free throw line ay napakarami nilang sinasablay. Isa pa nga sa nakita nating problema ng Barangay Ginebra ay ramdam na nila yung pagkawala ni Scottie Thompson. Wala ngang maayos na plays na nagawa ang Barangay Ginebra. Puro pilit na tira dahil wala nga silang gwardya na nagpapacilitate ng kanilang opensa. At ang resulta, napakarami ng kanilang turnovers. Si Scottie Thompson nga yung kailangan ng Barangay Ginebra dahil ito nga yung nagpapacilitate ng kanilang triangle offense. Bukod dyan ay kaya ring makapag-contribute nitong si Scottie Thompson pagdating sa puntos, lalong-lalo na sa mga hustle plays para mabuhay yung kanyang mga teammates. Para sa akin mga chong, ay kung naglaro itong si Scottie, ay paniguradong iba yung naging tempo ng laro. At dahil sa napakapangit na performance ng Ginebra, ay expected na magkakaroon ng major adjustment itong si Coach Tim Cone. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ano nga ba ang nangyari kay Jamie Malonzo? Bakit biglang bagsak ang laro? Ito nga ang si Jamie Malonzo mga chong, yung pinaka-consistent player ni Coach Tim Cone ngayong All-Filipino Conference.
Sa kanyang debut game kontra Rain or Shine Elasto Painters ay naitala nga nito yung kanyang panibagong career high na 32 big points, 8 rebounds at 3 assists. Kontra Phoenix nakapagtala naman siya ng 17 points. Pero sa laro nila kagabi kontra Meralco Bolts ay biglang bagsak ang laro nitong si Jamie Malonzo kung saan nakapagtala nga lang ito ng 4 points. Mas mataas pa yung kanyang 6 na turnovers. Kaya naman, ano nga ba ang nangyari dito kay Jamie Malonzo? Bakit biglang bumagsak ang kanyang laro? Ang sagot, hindi araw-araw mainit ang laro nitong si Jamie Malonzo. Kahit sinong mahusay pa na player ay tumutungtong sa tinatawag na off night. Kahit anong klaseng tira, hindi talaga pumapasok. At ganyan nga yung nangyari dito kay Jamie Malonzo. Kaya nakapagtala lang ito ng 4 points. At ang pinakamalala nga mga chong ay dahil sa turnovers nitong si Jamie Malonzo ay doon nga nakalayo ang Meralco at nasira ang opensa ng kanyang koponan. Yan nga yung pinakamababang performance nitong si Jamie Malonzo ngayong All-Filipino Conference. Mukhang hindi maganda yung gising ni Jamie Malonzo, pero naniniwala ko mga chong na babawi ito next game. Gaya ng sabi natin kanina, nangyayari talaga sa player na pangit ang laro. At panigurado, gagawin ang lahat ni Jamie Malonzo para makabawi. At yan ang aantabayan natin sa mga susunod pa na mga araw.